Magandang araw mga tol, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na ang kasaysayan sa aking pagpatuloy sa Bunsurot Campsite. Doon sa chapter 1 ay ito pa ang aking nagawa, itong aking tent. Ngayon, may nadagdag na. Pagkatapos kong may tayo itong aking tent, kinabukasan ay nagsimula na naman akong maglinis para magpatuloy. Nang makatapos na ako ng 3 haligi ay bumuhos ang malakas na ulan. Kaya lang patuloy na pala ang ulan hanggang sa maghapon. Ang oras ngayon ay alas 5:30 na ng hapon. Ngayon pa tumila yung ulan. Kaya pinagpaliban ko na muna ang paggawa. Kinabukasan ay maganda na ang panahon, kaya pinagpatuloy ko na ito. Nagsimula na uli ako maghukay para sa pang-4 na puste. Nang matapos ko na ang butas ay binaon ko na ang puste. At manumano ko na rin tiningnan kung ito ba ay pantay na doon sa kabilang puste. Nang masigurado ko na ito ay pantay na doon sa kabilang puste ay tinabunan ko na ito at ginamitan ko na ng kahoy na pangsansa ng lupa. Ang sukat ng ibinaon ko sa lupa ay 3 dangkal. Meron ako ditong 4 na puste. 2 zimelina at 2 sumpit-sumpit. Ito na ang kaniyang porma. Sahig na lang yung kulang. Katatapos ko lang maglagari, umuulan na naman. Grabe yung pags doon, no? Hindi na makita yung tagaytay ng gubat. Nang wala ng ulan ay pinagpatuloy ko na ang paggawa. Ito na ang kaniyang porma. Para mas matibay pa talaga, dinagdagan ko pa ng 2 maikli na mga poste dito sa gitna. Itong isa at itong pangalawa. At dito naman sa likod ay dinagdagan ko rin ng 1 poste. Dito naman para hindi na maraming pako ang magamit, kasi kung bawat isa ay ipapako, napakadaming pako ang magamit. Ang ginawa ko, iniipit ko na lang siya. Ito na lang ang aking pinako. May pako dito isa para maipit. Tapos may pako dito pangalawa. Ayan. Ito ang pangipit. Iyon ang isa. Pangalawa. Pangatlo. At meron din dito pang-4. 4 lahat na pangipit. Bali 8 pako lang ang aking nagamit dito sa sahig. Dito naman sa kanyang depensa sa hangin ay iniipit ko lang din. Kasi ganun pa rin. Kapag pinapako ko ito bawat isa, napakadaming pako ang aking magamit. Pero kapag ganito na iniipit ko lang, 1 pang-ipit, pangalawa, 3. Bali 3 pang-ipit lang, 6 na pako lang ang aking nagamit dito. Ang ganda lagyan ng foam tapos matulog kasi mahangin yung panahon. Nang malagyan ko na ito ng sahig ay kumuha na ako ng abaka. At pinutol ko ito sa sukat na 3 dangkal. Binaya ko ito sa gitna para mas madali lang matanggal ang balat ng abaka. Ito na ang mga balat ng abaka. Gumamit na rin ako dito ng bukag para isang dalahan lang. Nang mayroon na akong nakuha ng mga balat ng abaka ay inilatag ko na ito sa sahig. Pagkatapos kong mailatag ito ay pinatungan ko uli ng dahon. Nang matabunan na lahat ng maliliit na butas ay linagyan ko na ito ng lupa. Ito na ang porma ng aking saingan na may sukat na 1 dipat kalahati. Dito para sa magluto ako ng kanin. Dito pag magluto ako ng ulam. Dito para sa magkape. At dito naman, ito ang ihawan ng karne o isda. Ito na ang porma, nilagyan ko na ng mga kahoy. Trapal na lang yung kulang. Kinabukasan ay maaga akong gumising para pumunta sa bayan. Dito ay bumili na rin ako ng kaldero. Ang presyo ng kaldero na ito ay 320. Pero dahil suki ko na ang tindahan na ito ay binigay na lang nila sa akin ng 300. Pagkatapos kong bumili ng kaldero ay pumunta naman ako sa isa ko pang suki na tindahan. Dito ay bumili ako ng 2 4 na metro na trapal. Ang presyo ng bawat metro ay 70 pero dahil suki ko na rin ito ay binigay na lang nila sa akin ng 60 ang metro. Bili na rin tayo ng metrosan para hindi na tayo magganyan-ganyan ba. Pagbalik ko sa campsite ay sumilong muna ako sa lilim ng kahoy dahil mayroong nagtrabaho sa daan. Ito ang tinatrabaho nila, nagbuhos sila ng simento. Maaliwalas ang panahon ngayon.
Pagdating ko sa campsite ay inilagay ko na agad ang trapal. Meron akong bato, ito ang ilagay ko dito. Kasi kung bubutasan ko itong trapal mismo, kapag humahangin, maging maganyan, madali lang mapunit. Pero kung lagyan siya ng bato, matibay siya. At saka safety yung trapal, hindi mapunit. Ganito lang. Komportable na ang aking paggalaw-galaw habang nagsaing ako dito dahil malawak yung area. Dito naman ay tinaasan ko ang allowance para kung magluto ako diyan, magsaing ako, hindi ako masalibuhan yung sa Bisaya, salibo. Iwan ko lang kung ano yan sa Tagalog ang salibo. Dito ako magsaing kapag malakas yung ulan, hindi ako masalibuhan. Dahil yung allowance ay mataas, yun, malayo lang. Kaya komportable ako dito na magsaing, mag-ihaw o mag-init ng pangkapi. Ganito kahaba ang naabot ng 2-4 na metro na trapal o maluwag. Maraming salamat mga tol sa panonood. Kitang kita muli sa susunod pa na mga kabanata.